Miami Heat frustrated na kay Jimmy Butler. Grabe si Anthony Davis na outscore ang buong Hornets. At prime Klay Thompson ginawa ulit ang kasaysayan noon sa Warriors at ngayon sa Dallas. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng smartwatch with wireless call smartwatch, calories and distance fitness track sports watch, mabibili lang sa halagang $1,399. I-click lang ang link sa comment section. Ang Miami Heat ay opisyal nang naglabas ng pahayag tungkol sa walang hanggang suspensyon ni Jimmy Butler. Kinumpirmang ang All-Star forward ay mawawala ng sahod sa loob ng hindi bababa sa 5 laro. Ang Miami Heat ay sinuspinde si Jimmy Butler ng walang bayad, epektibo kaagad para sa isang hindi tiyak na panahon na hindi bababa sa 5 laro. Ang suspensyon ay sanhi ng patuloy na hindi pagsunod sa mga alituntunin ng koponan, pagsasagawa ng mga kilos na nakakasira sa team, at sadyang hindi pagtupad sa kanyang tungkulin. Kasama rito ang pag-alis niya sa practice kaninang araw. Binibigyang diin ng pahayag ng Heat ang kanilang matibay na paninindigan sa pagpapanatili ng disiplina at pagpapahalaga sa mga pangunahing prinsipyo ng team na naging pundasyon ng kultura ng prangkisa sa ilalim ng pamumuno ni Pat Riley. Sa tahasang pagbanggit ng mga paulit-ulit na paglabag ni Butler at ang kanyang desisyon na umalis sa practice, malinaw na ipinakita ng koponan na hindi ito isang hiwalay na insidente kundi bahagi ng patuloy na problema. Ang suspensyon ni Butler ng walang bayad sa loob ng hindi bababa sa 5 laro ay isang matinding mensahe mula sa organisasyon. Sa aspetong pinansyal, ang desisyong ito ay magdudulot ng malaking pagkalugi kay Butler na naglalarawan sa bigat ng sitwasyon. Gayunpaman, ang walang hanggang kalikasan ng suspensyon ay nagpapahiwatig na handa ang Heat na palawigin ang kanyang pagkawala kung hindi maresolba ang mga pangunahing issue. Ang pinakabagong insidenteng ito ay dagdag sa magulong season ni Jimmy Butler na dati nang hinarap ang 2 suspension. Mas maaga sa season na ito, sinuspinde si Butler ng 2 laro matapos na hindi sumipot sa team flight at 7 laro dahil sa mga kilos na itinuring na nakakasira sa team. Ang mga insidenteng ito kasama ang kanyang pag-uugali sa practice ay nagpapakita ng tensyonadong relasyon sa pagitan ng 6 na beses na All-Star at ng prangkisa. Ang desisyon ng Miami Heat na suspindihin si Butler ay nagpapakita ng kanilang hindi matitinag na dedikasyon sa Heat culture na nagbibigay diin sa disiplina, pananagutan at team-first values. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay isa sa pinakamalaking pagsubok sa kulturang iyon sa mga nagdaang taon. Si Butler ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng Heat mula nang sumali siya noong year 2019. Na pinangunahan ang team sa 2 NBA Finals sa nakalipas na 4 na taon. Ang pagbabalanse ng kanyang di matatawarang talento sa pangangailangan ng organisasyonal na katatagan ay isang hamon na kailangang harapin ng Heat ng maingat. Ang walang hanggang kalikasan ng suspension ni Butler ay nagbubunga ng mga tanong tungkol sa kanyang pangmatagalang kinabukasan sa Miami. Sa papalapit na February 6th trade deadline, maaaring pag-isipan ng Heat ang mga trade option, lalo na't may mga balita ng interes mula sa mga koponang tulad ng Phoenix Suns. Gayunpaman, ang malaking kontrata ni Butler, nakatakda siyang kumita ng $48 million this season with $52 million player option for 2025-26, ay maaaring magpapahirap sa anumang posibleng trade. Para sa Heat, ang agarang layunin ay ang patatagin ang team nang wala si Butler habang patuloy na nakikipagkompetensya sa Eastern Conference. Ang susunod na mga hakbang sa kwentong ito ay malamang na magpapasya kung makakahanap ng paraan ng Butler at ang Heat upang magpatuloy ng magkasama o kung magiging tanging solusyon ang isang trade. Alinman sa dalawa, ang sitwasyong ito ay nagmamarka ng isang mahalagang pagbabago para sa magkabilang panig. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, naging handa si Anthony Davis na magpakitang gilas ngayong araw. Sa laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Charlotte Hornets, nilampasan ni Davis ang buong team ng Hornets, nagrehistro ng 21 punto, 11 rebound at 2 blocks sa loob ng 12 minuto lamang. Samantala, ang Hornets ay may kabuuang 19 na puntos bilang isang team. Ang kahangahangang double-double ni Davis sa unang quarter ang nagbigay daan sa Lakers na makakuha ng 20 puntos na kalamangan. Nagtapos ang unang yugto sa 39-19. Si JJ Redick ang namuno sa second unit kasama si LeBron James upang bigyan ng pahinga ang big man habang sinusubukan nilang panatilihin ang kanilang malaking kalamangan.
Ginagawa ni Davis ang isang malakas na argumento para sa sarili niya ngayong season? Siya ang pinakamahalagang manlalaro ng Lakers ngayong taon? Kahit si LeBron James ay tama nang nagbibigay ng espasyo sa kanya, lalo na't dahan-dahan nang tumatanda si LeBron, si Davis ang naging pinakamalaking dahilan sa 26-18 na panimula ng Lakers ngayong season. Ngunit sa kabila ng kanyang mga makapangyarihang performance, natalo pa rin ang Lakers sa maraming larong dapat ay kanilang napanalunan. Ayon kay Davis, ang dahilan nito ay malinaw. Kulang ang Lakers ng isang sentro. Sa nakalipas na ilang taon, naglalaro siya sa out of position bilang center. Matapos ang isang panayam kay Shams Charania, malinaw niyang ipinaabot sa Lakers ang kahilingan para sa isang center. Iniulat na naniniwala si Davis at LeBron James na 1 o 2 piraso na lang ang kailangan ng Lakers upang maging mga lehitimong contender. Narinig na ng Lakers front office ang kahilingan ni Davis, ngunit sa ngayon wala pa silang nakukuhang tamang manlalaro at wala pang sinisimulang trade discussions upang makahanap ng sentro. Marahil ang performance ni Davis ngayong gabi ang maaaring magbigay ng matinding tulak sa front office ng Lakers upang bigyan ng tulong ang star big man sa front court. Maaaring magbigay ng matinding push sa front office ng Lakers upang bigyan ng tulong ang star big man sa front court. Nagpatuloy ang tagumpay ng Lakers laban sa mga kuponang may record na mas mababa sa .500 this season at muli nila itong ipinakita sa panalong 112-107 versus Charlotte Hornets. Sa panalong ito, umangat ang kanilang record sa 26-18. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa performance ni Davis at sa posisyon ngayon ng Lakers? Speaking of performance, ang Dallas Mavericks ay may mahalagang 3 sunod na laro laban sa mga kalabang kayang talunin na nagsimula nitong Martes sa laban sa bahay kontra sa mahina na Washington Wizards. 9 na manlalaro ang hindi nakapaglaro mula sa parehong koponan, kabilang sina Luka Doncic, Derek Lively, Najee Marshall at Malcolm Brogdon. Dahil wala ang mga manlalarong iyon, naging starter ng Mavericks sina Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie, Klay Thompson, PJ Washington at Daniel Gafford, habang ang Wizards naman ay nagsimula kina Jordan Poole, Bilal Coulibaly, kay Sean George, Kyle Kuzma at Alex Sarr bilang kanilang starting 5. Isang ordinaryong laban para sa Dallas Mavericks sa kanilang laban versus Wizards ang biglang nagliyab dahil kay Klay Thompson sa unang quarter. Isang ordinaryong laban para sa Dallas Mavericks sa kanilang laban versus Wizards ang biglang nagliyab dahil kay Klay Thompson sa unang quarter. Nagpakita si Thompson ng vintage performance na nagpapaalala sa kanyang iconic na 37.9 3-pointer quarter for Warriors last January 2015. Bagamat hindi niya nalampasan ang sarili niyang NBA record na 37 puntos at 9 na 3 sa isang quarter, naitabla niya ang franchise record ng Mavericks para sa pinakamaraming 3 sa isang quarter na may 7 3-pointers sa unang quarter laban sa Wizards ngayong araw. Masasabi ng sinasamantala ni Thompson ang kanyang limitadong minuto dahil nilimitahan siya ng Dallas sa 24-minute restriction per game. Bagamat hindi nakapuntos si Klay Thompson sa ikalawang half, siya pa rin ang nanguna sa scoring para sa Mavericks na may 23 puntos. Kahit nilimitahan siya sa 24 na minuto lamang, ito ay nagpapakita kung gaano kabilis at epesyente ang panalo. Si Olivier Maxence Prosper ay malapit sa kanyang likuran na ipinagpatuloy ang kanyang mainit na laro kamakailan na nagtala ng 20 puntos na tumabla sa kanyang career high. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa performance ni Klay Thompson? You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.